Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Regina dito sa ating dulang Love and Memories. Dahil sa nakita kong kabutihan ni Leo, nahulog ang loob ko sa kanya, kaya hindi ko na pinatagal ang paghihintay niya. Sinagot ko na siya at lubos ang saya ko sa pagmamahal niya sa akin. Pero masama ang loob ni Rex. Dumating ang araw na uuwi na sana kami ni Mama sa Maynila. Nagkausap kaming dalawa ni Leo na ihatid niya kami sa terminal ng bus. Pero hindi siya nakarating. Irina, ako na lang maghahatid sa inyo ng mama mo sa terminal ng bus. Ha? Juan Rex, may usapan kami ni Leo kasi, kaya hinihintay namin siya at ihahatid kami ni Mama. Naku, Irina, hindi na darating si Leo dahil kasama niya ang kanyang dating nobya. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Oh, si Rex pala dumating. Opo, Aling Glory. Ako na lang maghahatid dahil hindi makakarating si Leo. Ganun ba? Oh, halika na, Rehida. At nagmamadali tayo. Sige na. Sumakay ka na, Rehida. Dalian mo. Opo, Mama. Sige po, alis na tayo para hindi kayo mainitan sa daan. Parang hindi ako naniniwala sa sinabi ni Rex. Baka nasiraan na naman ng tricycle. Kaya hindi siya nakarating. Di bali, iniwan ko naman sa kanya ang address ko. Sigurado na tatawag yun sa bahay. Hihintayin ko na lang ang tawag niya para malaman ko kung totoo ang sinabi ni Rex. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Nako, Leo. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa sila umalis. Kun po kasi, Lole. Nasiraan na naman yung motor ko at pinaayos ko pa. Akala ko kasi nandito pa sila eh. Ay, ganun pala. Kaya atrasado ka na pumunta rito. Nagmamadali kasi ang mama ni Regina. Kaya sumakay na sila sa kotse ni Rex. Pasensya na, Lola. Akala ko makapaghihintay sila. Pero, di ba tatawagan ko na lang si Regina. O kaya dadalawin ko na lang sa bahay nila. Dahil ibinigay niya yung address nila sa Maynila. Sige. Yun na lang ang gawin mo para ipaliwanag mo kay Regina ang nangyari. Alam ko na maiintindihan ka niya. Opo, Lola. Sige ho. Salamat na lang po sa inyo. Alis na lang po ako. Regina, iha, bakit hindi ka na kumain? Kanino pa hindi kinakalaw ang pagkain mo? Hindi ako naniniwala kay Rex. Kinukuha pa niya ang address ko pero hindi ko binigay. Dahil gusto rin niya akong dalawin dito. Sinabihan kong wala akong pagtingin sa kanya. Pinipilit pa rin ang sarili. Regina, ano bang nangyayari sa'yo? Kumain ka na at pupunta tayo sa simbahan. Regina, ano ka pa? Hoy, Regina! Bakit? Mama? Bakit po? Naku naman, anak.
Kanina pa ako nagdadaldal, pero hindi mo ako naririnig. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala po. Sige po, tapos na akong kumain. Papasok muna ako doon sa kwarto. Rihina! Sandali lang! Rihina! Ano bang nangyari kay Rihina? Sabi niya tapos na kumain. Pero hindi naman niya nilagyan ang kanyang pinggan. Diyos ko, ano kaya ang nangyari sa anak ko? Ano? Hindi pumayag si Regina at dalawin ko siya sa bahay nila. Pero hindi pwede na si Leo ang magtagumpay. Gagawa ko ng paraan para makapunta ako sa bahay nila. Alam ko na si Leo ang gusto niya. Huwag dapat na mahalin ni Regina. Aagawin ko siya kay Leo. Hahanapin kita. Imposible na hindi kita makita. Alam ko na sa pamamagitan ng lola niya ay tatanong ko kung saan sila nakatira. Alam ko na sasabihin ng lola niya sa akin. Hirap mag-isa sa bahay. Dahil nasa bukid na naman si Turong na naglalagay ng abono sa pananim niya. Lola Suring, pwede ba kayong makausap sandali? May itatanong lang po sana ako sa inyo. Ikaw pala, Rex. Ano bang kailangan mo? Sige, sabihin mo kung ano yan. Lola Suring, nakalimutan ko kasing itanong kay Regina ang lugar na tinitirhan nila sa Maynila. Alam ho ba ninyo? Pasensya ka na, Rex. Hindi ko rin alam Dahil hindi naman kami dumadalaw sa kanila. Sila na ang pumupunta rito. Ganun po ba? Sayang, gusto ko sanang dalawin si Regina. Total, pupunta ko ng Maynila. Dadaanan ko sana sa bahay nila. Sana kung alam ko lang. Ibibigay ko sa iyo. Pero hindi naman sinabi sa akin Hindi na bali, Lola. Siguro babalik na rin sila dito para magbakasyon. Di ho ba, Lola? Oo naman, Rex. Yun ang hiling ko sa kanila. Kaya sa susunod na taon, nandito na naman sila na magbabakasyon dito sa lugar natin. May kumakatok. Sandali lang. Sino kayang istorbong ito? Janice, ikaw pala. Bakit ka nagpunta rito? Ano bang kailangan mo? Pwede bang papasukin mo muna ako sa loob at mag-uusap tayo? Pwede? Sige, pumasok ka. Mabuti para makapag-usap tayo ng masinsinan. Halika. Salamat, Rex. Upo tayo para magandang ating pag-uusap. Anong gusto mong pag-usapan natin? Bakit ako ang tatanungin mo? Ikaw ang dapat kong tanungin. Kung paano na ang ating relasyon. Tuloy pa ba o hindi na? Janice, pasensya ka na. Busy ako sa pinapasukan kong trabaho Talaga? Hindi ka na busy kay Regina? Baka hindi pa tapos ang usapan ninyo. Ano? Sinong nagsabi sa'yo yan? Hindi totoo ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling, Rex.
Mas mabuti pa, tapatin mo na ako kaysa pinapaasa mo ako sa wala. Ano bang gusto mo? Maghiwalay na tayo para hindi na ako istorbo sa'yo. Sinasabi ko na nga ba eh, nagbago ka na. Talagang wala ka ng pagmamahal sa akin. Ngayon, alam ko na ang gagawin ko. Nagkamali ako ng pagtitiwala sa'yo. Dahil niluloko mo lamang pala ako. Sana, hindi ka magsisisi sa bandang huli. Sana! Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Regina, anak, may problema ka ba? Pwede bang sabihin mo para matulungan kita? Ha? Wala naman po, Mama. Bakit? May mali ba akong ginagawa? Sige, Mama, sabihin niyo sa akin. Paano naman, anak? Mula nang umuwi tayo rito, ay laging wala ka sa sarili mo. May dinaramdam ka ba? Wala naman po, Mama. Kaya lang, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Ano? Teka. Sige, bukas. Pupunta tayo sa doktor para magpa-check up ka. Baka kung ano na yung sakit na dapat na magamot sa iyo. Huwag na po, Mama. Walang anuman to. Basta, kinakabahan lang ako at parang may masamang mangyari na hindi ko alam. Baka naman masyadong iniisip mo si Leo dahil hindi pa kayo nakakausap nang umuwi tayo rito. Dahil hindi na tayo naihatid ng terminal ng bus. Siguro po, Mama. At isa pa hanggang ngayon, hindi pa siya tumatawag sa akin eh. Alam ko, yan ang dahilan kung bakit nawawala ka sa iyong sarili. At hindi mo alam ang kalagayan ni Leo. Kung ano na ang nangyayari sa kanya. Kung nasa mabuting kalagayan o hindi. Pero huwag kang mag-alala. Sigurado na tatawag rin sa iyo yun. Kailangan kong masiguro ang hinala kong ito para manahimok ng kalooban ko. Hindi ko mapaamin si Rex. Talagang sinabi niya na wala silang relasyon ni Regina. Alam ko na kung sino ang tatanungin ko para malaman ko ang totoo. Hindi pwede na iwanan ako ni Rex dahil mahal na mahal ko siya. Hindi ako papayag na maagaw siya sa akin ng iba. Ipaglalaban ko ang aking karapatan. Hayon si Lola Suri. Nasa hardin at nagdidilig ng halaman nila. Lalapitan ko at kakausapin para malaman ko ang totoo. Lola, pwede ko ba kayong makausap? May gusto lang sana akong tanong sa inyo eh. Sana hindi po kayo magagalit sa akin. Ha? Ano ba yun, Janice? Sige, sabihin mo sa akin. Yun pong apo ninyo na si Regina, nandito pa ba siya? Ay nako, Janice, wala na siya dito. Umuwi na siya sa bahay nila sa Maynila. Ano bang kailangan mo sa kanya? Gusto mo ba siyang maging kaibigan? Opo naman, Lola. Pero
Ang sabi ninyo ay umuwi na sila. Kaya hindi ko na siya makakausap. At teka, kayo Lola, pwede bang malaman kung nanligaw sa kanya si Rex? Hindi ko alam, Janesh. Pero ang alam ko ay si Leo ang nanligaw sa kanya. At magnobyo na sila. Ganun po ba? Akala ko po, may gusto sa kanya si Rex dahil siya ang nakita ko na nagatid sa kanila sa bayan. Oo nga. Tama. Dahil atrasado na dumating si Leo. Kaya si Rex ang naghatid sa kanila sa bayan, sa terminal ng bus. Salamat po, Lola, ha? Maliwanag na sa akin ang lahat. Kala ko kasi may relasyon si na Rex at si Regina. Kaya hindi na ako dinadalaw at kinakausap ni Rex. Sige po, Lola. Aalis na po ako. Rex, nagkamali ako ng hinala, kaya pasensya ka na. Pwede bang magkabalikan na tayo? Kailangan ko pang mag-isip na mabuti. Hindi pa ako handa na may karelasyon. Lagi kang naghihinala kasi sa akin eh. Kaya huwag muna tayong magkita. Hayaan mong panahon ng magtagda. Kung talagang tayo pa rin. Ang ibig mong sabihin, hindi mo na ako mapapatawad pa sa ginawa ko. Pero napag-alaman ko na hindi ikaw ang nanligaw, kundi si Leo. At magnobyo na sila. Oo, tama yun. Pero ayoko na may iniisip na iba. Gusto ko munang magkaroon ng trabaho na permanente. At mag-iipon muna ako. Ngayon, kung handa na akong pamilya, ikaw pa rin pakakasalan ko. Rex, kahit nag-iipon ka, gusto ko na magkabalikan na tayo. Hindi ko na uulitin ang maghinala sa'yo. Sige na, Rex, pakiusap. Huwag kang makulit. Ayoko muna ng istorbo. Naiintindihan mo? Para isa lang iisipin ko, ang trabaho. At doon sa Manila ko pupunta. At babalik ako pag handa na ako na pakasalan ka. Bakit ganun? Hindi na yata ako naalala ni Leo. Wala pa akong nahintay na tawag niya. Sabi niya, dadalawin niya ako. Pero nasan siya? Hindi niya tinupad ang pangako niya sa akin. Naantok na ako. Sana magpakita ka sa akin, Leo. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Dito yung lugar na pinapasyalan namin ni Leo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita sa akin? Ano na ang nangyari sa pangako niya? Ano na? Regina, nandito na ako. Ha? Leo, salamat at dumating ka. Oo, Regina. Dahil alam kong naghihintay ka. Regina, sumamang ka na sa akin. At may pupuntahan tayo. Ha? Saan tayo pupunta? Alam mo bang, sabik na sabik akong makita ka. Sige, sasama ako sa iyo, Leo. Dalhin mo ako kahit saan. Sasama ako, Leo. Sasama ako sa iyo.
patawarin ninyo ako. Hindi ko sinadya na gawin yun. Regina, ano bang sinasabi mo? Bakit ka umiiyak? Ano bang nangyari sa'yo? Mama, hindi ko po napigilan ang sarili ko eh. Kaya, nagkasala kami ni Leo. Ano? Totoo kaya ang sinabi ni Regina? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham ko sa sayang na ipinadala ni Regina dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.